Guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tingnan natin kung kaninong energy to. So, be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give it the message. Kaninong energy to? Give it the message. Kaninong energy to? So, dito, meron akong nakitang Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ditong Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Halos lahat andito. So, start na tayo. So, dito, nakikitaan ko dito. Meron ditong tao na talagang naka-invest yung emotion nito sa'yo. Okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, merong naiinis, nagagalit, or pwede rin naiinggit dito, Kumbaga, itong tao na to, hindi siya, yung bang tipong, hindi siya, nagmamasid siya, pero hindi siya obsessed. Kumbaga dito, nakikitaan ko lang dito na emotionally invested siya sa'yo na hindi halata. Okay? So, nakikitaan ko dito, dito nakikitaan ko dito yung justice. Okay? Kumbaga dito sa justice reverse, itong taong ito, may pakaramdam siya na hindi naging patas yung buhay niya. Ganon. Kumbaga, para bang ikaw na lang palagi ang mas nakakaangat or mas nagiging okay or mas nananalo sa sitwasyon at yun yung tingin niya sa'yo, okay? Kumbaga kino-compare niya yung life niya sa life mo. So, nakikitaan ko rin dito, wala kang idea or hindi mo to na-obserbahan Kaya lang nakikitaan ko dito, deserve mo kung ano yung mga biyayang dumarating sa'yo, okay? So, nakikitaan ko lang din dito, meron ditong tao na unstable siya dito sa Queen of Cups reverse. May halo siya na tampo, pwedeng selos, meron akong nakikitang emotional manipulation. Yung bang tipo na nabibiktima tong tao na to sa sarili niyang kwento. Okay? Yung bang hindi niya ma-handle yung emotion niya, kaya ibinabato sa'yo. Alam mo yon. So, meron tong malaking issue sa buhay niya na kung saan gusto niya mangyari, ikaw ang mangyari. Kumaga, hindi nagiging maayos ang takbo ng buhay ng tao na to na gusto niyang mangyari, sa'yo yun mangyari, kaysa sa kanya. Okay? May pagbato. Pwedeng meron ditong manipulation energy na binabato sa'yo. Ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito, dito sa The Tower, meron ditong biglaang pagguho, biglaang realization, may nayanig yung buhay. Pwedeng itong tao na to, nayanig ang buhay niya rito, Ikaw, naging simbolo ka kung ano yung nawala or hindi nakamit, Kumbaga, hindi mo kasalanan yung tower nila, pero ikaw yung paalala na kailangan nilang magbago. Okay? Yung bang tipo na nayanig yung kanilang buhay dahil sa kagagawa nila. Kumbaga, ikaw yung naging simbolo kung bakit may pagbabago or kung bakit pinapaalala sa kanila na kailangan nilang magbago. Para bang ikaw yung yung simbolo dito na hindi ka dapat guluhin, hindi ka dapat galawin, ganyan tumatama lang sa kanila dito. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, deep down, alam nilang may mali sila. Okay? Meron namang konsensya, merong paggising, pero mas madaling sisihin yung ikaw kaysa sa kanya. Okay? Yung mga hindi niya aminin yung mga nagawa niyang pagkakamali. Kumbaga, binabato sa'yo.
So, nakikitaan ko dito, binabato sa'yo yung sarili niyang pagkukulang para sa sarili niya. Okay? Alam mo yung ganon? So, ibig ko sabihin, ano, kahit ay merong nakagawa ng pagkakamali sa'yo at sinisingil na siya ng konsensya, para bang inaano niya sa sarili niya na, ay hindi, wala akong ano, ganyan. Ganon. Wala akong dapat ika-guilt. Wala akong dapat ika-guilt. Ganon, okay? Para bang siya mismo nagsasabi sa kanyang sarili na hindi dapat ako makonsensya. Dapat lang yan sa kanya. Mga ganun, no? So, nakikitaan ko dito kahit merong mali siya, ayaw niyang tanggapin dito. Kahit ginigising na siya dito ng konsensya niya. Alam mo yon? Para bang mataas ang kanyang ano, no? Pride, ego, ayaw tumanggap ng pagkakamali. Then, nakikitaan ko lang dito, no? Yung iba sa inyo ha, merong lihim na nagmamasid sa'yo. Excuse me. Pero hindi siya healthy way. Kumbaga, hindi yung tipo na nagmumuni-muni para matuto, kundi nakatingin siya sa labas, okay? Nakatingin sa'yo sa labas, tinitingnan, inoobserbahan ka. Kumbaga, nakikitaan ko dito, meron tong sarili niyang issue, pero laging nakasubaybay sa'yo. Halimbawa, pwedeng kapitbahay, katrabaho, laging nakatingin sa'yo. Ganyan. So, nakikitaan ko lang din dito, meron ditong anticipation ha. Para bang iniisip ng tao na to, ano kaya yung susunod nitong gagawin? Ganon. Halimbawa, ikaw, ano kaya susunod niyang gagawin? Ano kaya ang plano niya? Ano kaya ang naghihintay pa sa kanya? Ganon ano, para ba siyang, imbes na ayusin yung buhay niya, yung buhay mo, ang pinagtutuunan niya rito. So, may paghahambing din siya dito, no? Curious, may konting paghanga na ayaw niyang aminin. Alam mo yon? So, nakikitaan ko lang din dito. So, dito sa Five of Pentacles, ano, itong taong ito, pakaramdam niya na pag-iwanan mo siya. Pwedeng sabay kayo, ano, sabay lang kayo na nagplano, sabay lang kayo na gumagawa ng hakbang, pero siya na natiling nasa baba, ikaw ay umaangat, okay? For example, pareho kayo ng business, pero ikaw marami kang mga kakayahan, ano, or pwede rin creative ka. Ikaw umaangat, siya naiiwan, okay? So, pakaramdam niya dito, naiiwan siya. Pagdating sa financially, emotionally, maging sa spiritually, ano? Ikaw yung paalala ng kakulangan nila. Then dito, no, nakikitaan ko dito, ikaw to si the world, ano? Kumbaga, ikaw yung nasa alignment, meron kang nakompleto para sa sarili mo, meron kang tinapos, merong paglago na nangyayari sa'yo. Kaya natural lang na matrigger tong taong ito kasi hindi lahat kaya kang panoorin na taong nabubuo ka. Alam mo yun? Parang masakit sa mata para sa kanya na ikaw masaya. Samantalang sabay lang kayo. Ikaw masaya ka, nagbabagong buhay mo, umuusad ka, tapos lumalago ka, nagmamatured ka. Masakit sa mata niya yun na panoorin ka na malaki yung pagbabago na nangyayari sa'yo. Okay? So, meron akong nakikitang male energy dito sa King of Wands reverse. Pwede nga iba sa inyo lalaki. Or pwede rin sabihin na kahit babae siya, malakas yung masculine energy niya. Okay? So, nakikitaan ko lang dito, yung male energies na to ay baluktot. Alam mo yon? Kumbaga, dito sa King of Wands reverse and Knight of Wands reverse, ano, itong dalawang to. So, nakikitaan ko rin yung Temperance reverse dito. Yung bang tipo na, yung energy niya dito, yung ego ng tao na to, yung nasusugatan mo. Okay? So, impulsive yung galit niya rito, imbalance, gusto kang kontrolin pero hindi niya kaya. So, marami siyang tapang sa bibig, ano, ganon, magaling lang siya sa salita, pero walang direksyon yung buhay ng taong ito. Then, nakikitaan ko lang din dito, no,
dito sa Knight of Pentacles dito, no? Ikaw kasi tahimik ka, pero consistent yung ginagawa mo. Pero hindi ka flashy, hindi ka maingay, pero totoo ka at matatag ka. Okay? Kung ano man yung mga ginagawa, tinatrabaho mo, consistent ka, tahimik kang kumikilos, tahimik kang nagpaplano, tahimik kang nangangarap, at tahimik mong natutupad yung mga pangarap mo. At dahil doon ang tatag mo. Ayan. Then dito, nakikitaan ko lang din dito. Dito sa Ten of Swords, upright, naka-upright siya eh. Kumbaga dito, sa huling card, tapos na kasi yung laban dito. Pwedeng ikaw, hindi mo na lang to pinagtutuunan ng pansin. Ayaw mong ubusin yung energy mo sa taong ito. Hindi ikaw yung talo. Okay? Sila. So, dito, tinatapos mo na yung cycle mula sa taong ito. Oo, masakit, pero wala nang babalikan. Ganun yung energy mo. Okay? Yung pinakamahalaga lang dito, meron ditong taong galit, or merong taong galit, pero hindi ka nasa panganib. Yun yung mahalaga dito. Galit siya, oo, pero pinoprotektahan ka. Meron kasi ditong emotional fixation, meron dapat ayusin sa kanyang emotion dito at labas ka na doon. So, hindi ka naman dito kinukulam or hindi ka sinisiraan. Pero nakikitaan ko dito, mas maano lang siya, negative lang yung energy ng dala ng taong ito. Okay? So, yung itong tao nito, para bang sumasalamin siya sa mga bagay na hindi niya kayang harapin yung mismong sarili niya. Alam mo yun? Ito lang yung nakikita ko, So, titingnan natin kung paano ka lumalakas, Bakit, bakit natapos mo tong tao na to? Paano yung ginawa mo? Bakit ka lumakas? So, tingnan natin, bakit ka ba lumakas? Ano ba yung mga ginawa mo? At ano yung mensahe sa'yo? Okay? Paano ka lumakas ng ganito? At bakit napag-iwanan mo tong tao na to? Ayan. Ano yung mga ginawa mo? So, dito, kung bakit ka lumakas. Excuse me. Yung iba sa inyo kasi hindi ka na lang umasa sa external validation ng iba, Kumbaga, dati ikaw yung tipo ng tao before, naghihintay ka ng signal, takot kang magsimula, inuuna mo yung mga opinion ng iba. Pero tumigil ka sa ganun kumbaga, dun ka nagsimulang umusad rito. Then dito, nakikitaan ko rin dito, yung bang hindi mo iniwasan yung sakit, hinarap mo ito. Kumbaga, ikaw, umiyak ka man dito, or nalungkot, or nagluksa sa mga nawala sa'yo. Hindi ka nag-stay sa pagiging biktima rito. Alam mo yon? So, sila dito, nakatitig pa rin sa mga natapon na taasa rito. Okay? Napansin mo yung mga natitira pa dito. Kumbaga pareho din naman kayo ng pinagdaanan dito, pero bagkus na damhin mo to, inaral mo kung paano to tanggapin tong sakit na naranasan mo. At tumungo ka dito sa Two of Cups na alam mo sa sarili mong meron pang pag-asa, meron pang magandang naghihintay sa'yo. Okay? Then, nakikitaan ko rin dito, yung iba sa inyo, pinili mo na lang yung katotohanan kaysa yung pagtatago. Yung bang tipo na tumigil ka dito, tumigil ka sa mga self-deception or excuses,
or pagtatakip sa mali ng iba, no? Kumbaga dito, naging totoo ka. Kahit ba masakit. At yung katotohanan, yun yung naging sandat at nagpalakas sa'yo. Okay? Then dito, no, nakikitaan ko rito, yung iba sa inyo, naging matibay, alam mo yun? Kumbaga, natuto kang magbigay at tumanggap ng tama. Hindi ka na laging nagbibigay ng nauubusan ka. Tama lang, balanse lang. Yung bang tipo na hindi mo kailangang ibigay lahat. Natuto kang magtira sa sarili mo dito. So, nakikitaan ko dito, yung iba kasi before pumayag ka na lang sa one-sided na relasyon. Pero ngayon, nakikitaan ko dito, mas naging lakas mo dito yung balanse. Okay? Ito yung naging power mo. Yung matutong balansihin ng lahat. So, dito, nakikitaan ko rin to. Kumbaga dito, no, yung iba sa inyo nagising ka nakita mo yung illusion, nakita mo yung mga panlilinlang nila, nakita mo yung emotional fog dito, samantalang yung mga tao dito, no, na gustong sumamantala, gusto pa rin manatili nilang nasa dilim sila, yung nasa takot, or pwede rin gusto nilang manatili sa hindi katotohanan. Alam mo yon. Then, dito, yung iba sa inyo kung bakit na napag-iwanan, alam mo kung bakit? Dito sa Four of Wands reverse. Kasi wala silang solid na foundation. So, ibig sabihin, wala silang inner home. Kaya, insecure. Madaling matrigger. Madaling matakot sa stability ng iba. Alam mo yun? So, ikaw yung nagpapaalala dito ng posibleng maging buo ka kung tutulungan mo yung sarili mo. Okay? Ikaw yung nagpaalala dito. Posibleng maging buo ang isang tao. Kaya lang, lumalabas dito, ayaw nilang tanggapin yon na nabubuo kang muli rito. Then dito, no, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo ikaw na lang yung nagdidesisyon, hindi ka perfect, alam mo yun sa sarili mo, at malinaw yun para sa'yo. Hindi ka dito nabuhay habang, alam mo yun, ayaw mo mabuhay ng ganito lang, alam mo yun. So, yung desisyon na yan, ito yung nagtulak sa'yo para ihiwalay mo yung sarili mo dito sa mga taong ito, okay? Then dito, no, nakikitaan ko rin dito. Yung iba sa inyo talagang may inggit sa'yo. Merong naiinggit. Kumbaga, may pagka-competition yung energy. Yung iba sa inyo, babae din. Yung kanina dito, may lalaki. Dito lumalabas, may babae. Kumbaga, feminine energy. May pagka-competition yung energy ng tao na to. Meron siyang insecurity na ikinukubli, okay? Sa likod ng tapang niya. Hindi niya kayang suportahan yung liwanag na meron ka. Hindi niya kayang mahalin yung sarili niya dito, okay? Pero nakikita niya yung pagbabago mo. So dito, no, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng gulo. Ayaw mo ng drama. Pinili mo yung peace over proving a point. Alam mo yun? Wala nga naman kasing dapat patunayan. Mas pinili mo na lang yung kapayapaan. Samantalang itong mga taong ito, nabubuhay sila sa conflict. At walang umuunlad sa ganyang pag-ugali, nabuhay na lang sila sa ganun. Gusto lagi may kipagtalo, gusto lagi magmamagaling, gusto lagi may kipagkompetensya, gusto lagi siya laging nangunguna. Ikaw, hindi mo kailang makipagkompetensya sa kanila. Bagkus, ikaw, mas pinili mo yung kapayapaan kasi alam mo naman, wala din namang mangyayari kung makikipaglaban. Alam mo yun? So dito, no, yung iba sa inyo pakinggan mo itong mabuti. Kumbaga, lumakas ka dahil
Hinarap mo yung sakit. At congrats sa'yo doon, ano. Pinili mo yung katotohanan. Nagdesisyon kang ubusan na lang. Tinapos mo yung cycle dito. At itong mga taong ito, naiwan sila dahil takot silang magbago. Ikaw, binago mo yung sarili mo. Itong mga to, ayaw nilang akuin yung mga responsibilidad. Yung mga tipong mas comfortable sila sa sakit or sa ganung pakiramdam. Ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang bitawan yung sakit na kanilang nararamdaman. Yung bang tipong ayaw mag-moving on na dapat kailangan ng bitawan. Alam mo yun? Ikaw, dinaman mo yung sakit. At yung sakit na yun ang nagpabago sa'yo kung bakit ka lumalago. Okay? Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.